Mandato at update sa mga proyekto ng Philippine Reclamation Authority ating tatalakayin kasama sina Attorney Joseph John Literal, Assistant General Manager for Reclamation and Regulation, at si Attorney Joselito Gonzales, Assistant General Manager ng Technical and Land Development ng Philippine Reclamation Authority. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. For Attorney Literal, una po sa lahat, ano po ang mandato ng Philippine Reclamation Authority at gaano po ito kahalaga pagdating sa usaping reclamation sa bansa? Yung mandato po ng PRA ay galing po actually sa tatlo pong issuances. First po is yung PD3-A na sinasabing ang reclamation ay dapat lang gawin ng national government. And then after that, nagkaroon po ng PD 1084, which is the Charter of Philippine Public Estates Authority before, na now Philippine Reclamation Authority, na nandun po na ang basic purpose, primary purpose po ng PRA is to reclaim lands. And lastly po, yung EO 525, which designated Philippine Reclamation Authority as the central clearinghouse for all reclamation projects. Okay, so kayo po yung nagbibigay ng parang go signal para makapagpagawa ng mga reclamation activities ang isang lugar? Yes po, ma'am. So sa inyo po yung last na parang kumbaga Yes say? po. Yes po. This originally yung approval process po is galing po sa presidente po. Pero because of EO 74, na-best na po sa PRA Governing Board ang approval ng reclamation projects. So it's not the DENR? Hindi po. Alright. At para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin pag sinabing reclamation? Ang reclamation po kasi ay ang pagtatambak at paggawa po ng permanenteng lupa sa foreshore at inland waters po ng Pilipinas into a for a specific purpose using dredge fill and other suitable materials po. So wala na pong classification, basta nagtambak po. Basta tambak yung nangyayari po ngayon sa Manila Bay. Apo. Yan po. Or sa Yes po. Cavite. Or meron din sa Palawan. Yes po, meron din po. Okay. Para naman po kay Attorney Gonzales, ngayong taon, ano po ang direktiba sa PRA ni Pangulong Marcos Jr.? Ano po ang tinututukan ninyo sa mga reclamation projects ng ahensya? Well, sa ngayon po, alam din naman po natin na particular po sa Manila Bay, yun pong ating 22 nakalistang mga proyekto. Dalawa po dyan ang kasalukuyan pong napahintulutan na magtuloy sa LGU po ng Pasay City ang nasabing dalawang proyekto. At ang utos po at ang paalala po sa ahensya namin ay masusi pa rin po talagang pag-aralan, lalong-lalo na po ang impact o ang epekto nito mga proyekto na ito sa kalikasan. Lalo nga po nakaranas tayo nung nagdaang linggo ng mga pagbabaha. Super Typhoon Karina Opo. po at Habagat. So, yan po ang talagang mahigpit po naming tinututukan na lahat pong mga proyekto ng reclamation ay magdaan po sa masusing pag-aaral bago po siya aprobahan ng ahensya. So just to clarify, ilan na po ngayon yung po pwedeng mag-reclaim dyan sa Manila Bay out of, di ba 20 plus po ito noon, Attorney Literal, you were saying? Yes, before po kasi 22 ito, pero Yes. klinaro po namin sa public na yung 22 po ay nationwide. So ang sa Manila Bay lang po talaga, Region 3, NCR, tsaka Region 4A ay 13 po. Doon sa 13 pong yun, dalawa lang po ang pinahintulutang magtuloy ng ating Pangulo. Alright. At napakalaking usapin po ngayon ng mga damages sa coastal communities. Ano po ba yung considerations nyo bago ituloy ang isang reclamation project? Actually, ang mandatory requirements po ng PRA para ma-aproba ng isang reklamasyon ay yung unang-una feasibility study, pangalawa po yung environmental compliance certificate from the DNR, pangatlo po area clearance from the DNR also, tsaka po yung hydrodynamic modeling. Yun pong hydrodynamic modeling, ito po yung hydrodynamic and morphologic studies. Ito po yung nagsesentro po doon sa magiging epekto sa coastline, sa mga affected communities.
Kaya po, kung wala po yung isa doon sa apat na yon, hindi po maaring aproban ng PRA ang isang reclamation project. At ano naman po ang aasahan ng ating mga kababayan mula po dito sa Philippine Reclamation Authority sa pagtatapos ng taong ito? Ano po yung mga learning experiences natin after the baha? And reminders po siguro no, dun sa mga nagre-reclaim or balak mag-reclaim. Po. Actually, our hands are full doon po sa 13 na-approve projects po. Pagkakataon po sa amin ito na dalawa lang po ang napahintulutan ngayon ng ating Pangulo na magtuloy. Ang focus po namin ngayon kasi, wala po namang matatapos po ngayong taong ito. Lahat po ito ay tuloy ng aming monitoring. And hindi lang po nabanggit kanina, ang pangalawa pong importanteng direktiba ng ating Pangulo ay magkaroon po ng reassessment sa mga reclamation projects kung meron pong makikitang material findings yung ginagawa po ng DNR ngayon na cumulative impact assessment. So whatever is na naging condition ng PRA sa approval ng reclamation, kung meron pong makikitang isang bagay na nakikita nilang malaking epekto ng reklamasyon doon sa cumulative impact assessment ng DNR, yun po ay kailangan naming i-review ulit yung mga design at saka po yung mga naging submissions po ng proponent sa reclamation po. Maraming salamat po sa inyong oras, attorney. Maraming salamat po sa inyong oras sa Philippine Reclamation Authority. Salamat. Salamat. Thank you so much.